Sa isang tahimik na bayan tuwing undas, may mga kwento ng kulto na naglalakad sa dilim, naghahanap ng mga bagong miyembro. Isang skeptik na estudyante ang nagdesisyong alamin ang katotohanan sa likod ng mga tsismis na ito. Sinundan niya ang mga anino sa gabi, ngunit ang kanyang pag-usisa ay nauwi sa isang nakakatakot na karanasan na hindi niya inaasahan. Pakinggan kung paano siya nakatakas sa mga nilalang na tila wala ng mukha at kung anong misteryo ang kanyang nadiskubre. Nung college ako, may isang taon na hindi ako nakauwi sa amin para magundas. May inaasikaso kasi ako noon na requirement sa isa kong subject. Hindi ko na matandaan kung ano yon, pero ang natatandaan ko ay may na-experience akong kakaibang pangyayari noong ako lang mag-isa sa dorm. Actually, hindi naman ako yung nag-iisang tao sa dorm. Karamihan ng mga estudyante ay umuwi sa kanila para makasama yung mga pamilya nila sa paggunita ng undas. Pero may ilan din naman na hindi nakauwi. Karamihan sa kanila ay mga working students na hindi pwedeng mag-leave sa trabaho. Isa sa mga kwento na narinig ko mula sa mga natirang estudyante ay yung tungkol sa kulto na nagre-recruit ng mga bagong miyembro tuwing undas. Ang sabi nila, yung mga kulto raw ay hindi taga roon sa amin. Nanggagaling pa sila sa ibang lugar at doon lang sa bayan namin nagtitipon tuwing undas. May isang pagkakataon daw na may nakakita sa mga kulto na naglalakad sa kalye. Nakasuot daw sila ng mga hooded robe at may binubulong-bulong na hindi maintindihan. Hindi raw sila nakikita sa umaga, pero kapag 10 oras na ng gabi ay naglalabasan sila. Sabi ng mga nakakita, kapag tinanong mo raw yung mga kulto kung ano yung ginagawa nila, ay sasabihin nila na nagkakaroon sila ng religious retreat at pwede kang sumama kung gusto mo. Kapag tinanong mo raw kung saan sila nagre-retreat, ay hindi nila sasabihin, pero imbitado ka raw kung gusto mong sumama. Siyempre, yung mga nakakita ay hindi sumama, pero kinuwento nila ito sa mga kakilala nila. At doon na nga nagsimula yung chismis tungkol sa kulto na nagre-recruit tuwing undas. Ako naman na kilalang skeptic sa mga ganitong bagay ay hindi naniwala. Sabi ko, kung totoo man yan ay gusto kong makilala yung mga kulto na yan. At kung kaya, ay alamin kung ano ba yung pinaniniwalaan nila. May isa akong kakilala na nakarinig ng sinabi ko. Tawagin na lang natin siyang Ramil. Sabi niya, kung gusto ko raw makilala yung mga kulto na yon, ay pwede niya akong ipakilala. Nagulat ako dahil akala ko ay chismis lang yung mga kulto na yon. Pero sabi ni Ramil, totoo raw sila at nakasama na niya sa isang ritual yung mga yon. Nagulat ako sa sinabi niya. Sabi ko, paano niya nagawang makasama sa ritual yung mga kulto? Sabi niya, noong nakaraang undas daw ay hindi rin siya nakauwi sa kanila. Naglalakad siya sa may red light district nang makita niya yung mga kulto. Dahil sa curiosity ay kinausap niya yung mga ito. Inimbitahan daw siya ng mga kulto na sumama sa kanila. At dahil wala naman daw siyang gagawin noon ay pumayag siya. Dinala raw siya ng mga kulto sa isang abandonadong bahay sa isang liblib na barangay. Pagdating nila roon ay nagsimula na yung ritual. Hindi raw siya makapaniwala sa mga ginagawa ng mga kulto. May mga hayop daw na kinakatay at mga dasal na hindi niya maintindihan. Natakot daw siya sa mga ginagawa ng mga kulto kaya nagpaalam siya na uuwi na. Pero hindi siya pinayagan. Nung pilitin daw niya na umalis ay pinigilan siya ng mga ito. Mabuti na lang daw at mabilis siyang tumakbo. Hindi raw siya tinantanan ng mga kulto at hinabol siya ng mga ito. Pero dahil sa kabisado niya yung lugar ay nakatakas siya. Sabi ko kay Ramil, kung totoo yung sinasabi niya ay dapat i-report niya sa mga pulis yung mga kulto na yon. Pero sabi niya, wala raw makikinig sa kanya. Dahil kahit yung mga barangay tanod na nakasalubong niya, nung gabing yon ay hindi pinansin yung mga kultong humahabol sa kanya.
Sabi ko sa kanya, kung talagang totoo yung sinasabi niya ay dapat dalhin niya ako sa lugar kung saan niya nakita yung mga kulto na yon. Pumayag naman si Ramil, pero sabi niya, hindi raw niya ako sasamahan sa lugar na yon. Basta ituturo lang niya sa akin kung saan ko sila makikita. Dahil nga skeptic ako ay pumayag ako sa kondisyon niya. Sabi ko pa nga sa kanya na kapag wala akong nakita ay dapat aminin niya sa akin na gawa-gawa lang niya yung kwento niya. Pumayag naman siya at nag-set kami ng araw kung kailan ko pupuntahan yung mga kulto. Nung araw na yon ay nagkita kami ni Ramil. Alas 11 pa lang ng gabi ay naglalakad na ako doon sa sinasabi niyang lugar. Sabi ko sa kanya, kung may makita ako na mga kulto, ay kukuhanan ko sila ng video at picture para may ebidensya kami. Natawa lang si Ramil at sabi niya, good luck daw sa akin. Habang naglalakad ako ay iniisip ko na sana ay hindi ako mabigo. Gusto ko kasing patunayan kay Ramil na hindi lahat ng kwento ay dapat paniwalaan. Medyo malayo na yung nalalakad ko nung biglang may nakita akong naglalakad na grupo ng mga tao. Nakasuot sila ng mga robe na kulay itim at may mga hood. Hindi ko makita yung mga mukha nila. Bigla akong kinabahan pero naisip ko na baka nagkataon lang na may mga tao na naglalakad na gano'n ang suot. Sinundan ko sila at nakiramdam. Nung marinig ko na may mga binubulong-bulong sila, ay kinuhanan ko sila ng video. Doon ko lang napansin na hindi lang pala iisa ang grupo ng mga kulto. May mga kasunod pa sila na nakasuot din ng mga itim na robe. Naisip ko na baka totoo nga yung sinasabi ni Ramil. Kaya lang ay naisip ko na dapat ay makausap ko sila para malaman kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan nila. Kaya nilakasan ko yung loob ko at tinanong sila kung saan sila pupunta. Nagulat ako nung lahat sila ay huminto at sabay-sabay na lumingon sa akin. Hindi ko pa rin makita yung mga mukha nila dahil natatakpan ng hood. Pero naramdaman ko na nakatingin sila sa akin. Tumayo ako sa harapan nila at nagtanong uli. Sabi ko, saan kayo pupunta? Pwede bang sumama? Nagulat ako nung sabay-sabay silang nagsalita. Sabi nila, nagkakaroon daw sila ng religious retreat at pwede akong sumama kung gusto ko. Nung marinig ko yon ay naisip ko na baka hindi naman sila kulto. Baka ibang relihiyon lang na nagkakaroon ng retreat. Kaya tinanong ko kung saan sila nagre-retreat. Pero hindi nila sinagot yung tanong ko. Sabi lang nila ay imbitado ako kung gusto kong sumama. Doon na ako kinabahan dahil naisip ko na baka hindi nga sila ordinaryong relihiyon. Kaya sabi ko sa kanila, pasensya na at hindi na lang ako sasama. Tatalikod na sana ako para umalis pero naramdaman ko na may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay isa sa mga kulto ang nakahawak sa akin. Sabi niya, sumama ka na. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang puwersa na nag-uutos sa akin na sumama sa kanila. Pero nilabanan ko yon. Kaya sabi ko, hindi. Hindi ako sasama. Sinubukan kong tanggalin yung kamay niya sa balikat ko pero hindi ko magawa. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Kaya sinuntok ko siya sa muka. Doon ko lang napansin na wala pala siyang muka. Parang anino lang yung sinuntok ko. Hindi ko alam kung saan tumama yung kamao ko, pero napabitaw siya sa akin. Tumakbo ako palayo sa kanila pero naramdaman ko na hinahabol nila ako. Nilingon ko sila at nakita ko na tumatakbo sila papunta sa akin. Sobrang dami nila, kaya pinilit ko yung sarili ko na bilisan pa yung takbo ko. Kaya lang ay nadulas ako at nahulog sa kanal. Hindi ko na alam kung ano yung nangyari dahil nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa kwarto na uli ako sa dorm. Sabi ng mga kakilala ko na nakakita sa akin, naglalakad daw ako na parang lasing. Pero nung makita nila yung mga sugat ko sa katawan, ay dinala nila ako sa kwarto ko. Nung tanungin daw nila ako kung ano yung nangyari sa akin ay hindi na ako sumagot. Kaya hinayaan na lang nila ako.
Nung malaman ko yon ay naisip ko na baka kaya ako nakatakas sa mga kulto ay dahil sa kabisado ko yung pasikot-sikot sa dorm at dahil na rin sa tulong ng ilan sa mga natirang estudyante. Nung makarecover ako ay nagpunta ako sa guardhouse para kunin yung cellphone ko na naiwan ko sa labas. Nakita raw yun ng mga gwardiya na nakabagsak sa kanal. May tumatawag pang araw pero hindi nila nasagot. Nung i-check ko yung cellphone ko ay nakita ko yung video na kuha ko ng mga kulto. Pero nagulat ako dahil wala silang mga mukha. Parang mga anino lang na naglalakad sa kalsada. Nung ipakita ko yun kay Ramil ay nanlaki yung mga mata niya. Sabi niya kung yung mga kulto raw ay may mga mukha pa nung nakita niya, ibig sabihin ay may na-accomplish na naman ang mga ito. Hindi ko na inalam kung ano yung ibig niyang sabihin doon. Basta ang alam ko ay nakaligtas ako sa mga kulto na yon. At least kahit papaano ay may napatunayan ako na hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa lang. Minsan ay may katotohanan din. Minsan, ang pag-usisa ay nagdadala ng panganib na hindi inaasahan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, ingat sa mga anino.